Magandang araw mga kaidoks at welcome back sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamainit na isyu sa politika ng Pilipinas sa kasalukuyan, ang Republic Act 12232. Ang petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal at ang mahalagang papel ng COMELEC. Kung usapang eleksyon, usapang bayan yan, kaya panoorin nyo hanggang dulo para malinawan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong nakaraang buwan, pinirmahan ang Republic Act 12232. Ang batas na ito ay nagtakda na ang susunod na barangay at sangguniang kabataan election BSKE ay gaganapin hindi na sa Disyembre 2025 kundi sa Nobyembre 2026. Para sa ilan, simple lang, ina-adjust lang ang pizza. Pero para sa iba, gaya ni Attorney Romulo Macalintal, isa itong seryosong paglabag sa ating saligang batas. Si Macalintal, isang veteranong election lawyer, naghain ng petisyon sa Korte Suprema noong Agosto 15, 2025. Ano ang gusto niya? Ideklarang unconstitutional ang RA 12232, maglabas ng temporary restraining order o status quo ante-order para ituloy ang preparasyon ng COMELEC sa Disyembre 2025 na eleksyon. Ayon sa kanya, may malinaw ng desisyon ang Korte Suprema noong 2023 na nagsasabing walang kapangyarihan ang Kongreso na basta-basta ipagpaliban ang eleksyon, maliban na lang kung may mabigat na dahilan. Kaya't para sa kanya, hindi sapat ang simpleng pagbabago ng termino. Ngayon, ano naman ang posisyon ng COMELEC? Sabi ng COMELEC, malinaw, hanggat walang TRO mula sa Supreme Court, susunod sila sa RA 12232. Ibig sabihin, walang preparasyon para sa December 2025 election. Ang kanilang mandato ay ipatupad ang umiiral na batas o sundin ang magiging ruling ng Korte Suprema. Pero ayon sa ilang ulat, may tahimik silang contingency planning. Ibig sabihin, nagre-repaso sila ng mga hakbang just in case na magdesisyon ang Korte Suprema na ituloy pa rin ang Disyembre 2025 na eleksyon. Hindi lang si Macalintal ang kumikilos, pati ang mga liga ng barangay ay humihiling na makisali sa kaso. Ang kanilang argumento, hindi raw talaga postponement ang ginawa ng RA 12232, kundi pagtatalaga lang ng bagong termino. At ayon sa konstitusyon, may kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng termino ng barangay officials. So malinaw, may dalawang kampo ngayon, ang nagsasabing unconstitutional ang batas at ang nagsabing legal at valid ito. Ngayon, nasa Korte Suprema ang bola. Pinag-utos ng Supreme Court sa Senado, Kamara, Malacanang at COMELEC na magsumiti ng kani-kanilang komento tungkol sa kaso. Habang naghihintay tayo sa desisyon, ang tanong ng bayan, magkakaroon ba ng eleksyon sa Disyembre 2025 o tuluyan nang maililipat sa Nobyembre 2026? Lahat ay nakasalalay sa magiging ruling ng Supreme Court. Mga kaidoks, sa isyu ng RA 12232 at ang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa pagbabago ng pitsa ng eleksyon, ang ating pinag-usapan dito ay nakasalalay rito ang mismong integridad ng ating demokrasya. Kung tutuusin, ang barangay at SK elections ay pinakamalapit sa tao. Ito ang halalan na direkta nating nararamdaman kung sino ang kapitan, kagawad o SK chair sa ating barangay. Sila ang unang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Kaya't bawat postponement ay hindi lang administrative adjustment. Isa itong pag-antala sa karapatan ng mga tao na pumili ng leader. At dito pumapasok ang argumento ni Macalintal. Kung lagi nating ipagpaliban ang halalan, para bang sinasabi nating pwedeng suspindihin ang boses ng tao sa kagustuhan ng Kongreso. Ang depensa naman para sa Pro RA 12232 kasama na ang mga lega ng barangay, hindi daw postponement ito. Term setting lang. May kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng termino ng mga barangay officials. Pero tanong,
Hanggang saan ang limitasyon ng kapangyarihan ng Kongreso? Hindi ba't malinaw sa 1987 Constitution na ang soberanya ay nasa tao at ang halalan ang pinakamahalagang paraan para maipakita iyon? Kung gagawing normal ang palipat-lipat ng pitsa ng eleksyon, hindi ba't maaari itong maging precedent para sa mas malalaking halalan? Sa gitna ng lahat ng ito, ay ang COMELEC ay nasa alanganing posisyon. Sila ang tagapagpatupad, pero hindi sila ang nagdidesisyon kung kailan ang eleksyon. Wika nga ng COMELEC, hanggat walang TRO, susunod kami sa RA 12232. Makikita rito na ang COMELEC ay parang sundalong naghihintay ng utos mula sa Kongreso o sa Korte Suprema. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, may pressure. Paano kung magdidesisyon ang Supreme Court na Disyembre pa rin ang halalan? May sapat bang oras ang COMELEC para maghanda? Kung babalikan natin, hindi ito ang unang beses na ipinagpaliban ang barangay elections. Sa katunayan, ilang beses na itong naantala mula 2016, 2018, 2020 at 2022. Kaya't malinaw, naging kultura na sa ating politika ang postponement. Pero tanong, hanggang kailan ito magiging normal? Sa bawat postponement, nawawala ang pagkakataon ng mga botante na magdesisyon at humahaba ang pananatili ng mga opisyal na hindi naman hinalal sa bagong termino. Ito ba ang essence ng demokrasya? O isa ba itong pagbaluktot sa konsepto ng term limits at accountability? Kaya sa huli, mga ka-IDOX, ang RA 12232 at ang petisyon ni Makalintal ay higit pa sa legal na laban. Ito ay isang pagsubok kung gaano natin pinapahalagahan ang ating karapatang bumoto. Kung ipagpapaliban muli ang halalan, baka masanay na tayo na wala sa tamang panahon ang ating boto. Pero kung itutuloy ito, magiging malinaw na ang boses ng tao ay laging dapat mangibabaw. Sa tingin niyo, dapat bang ipaglaban ang halalan ngayong Disyembre 2025? O okay lang ba sa inyo ang Nobyembre 2026? Isang bagay ang sigurado. Nasa Korte Suprema ngayon ang kapalaran ng ating barangay elections. At sa desisyon nila, masasala kung sino ba talaga ang tunay na pinapaboran, ang batas o ang boses ng mamamayan. Kaya mga ka-IDOX, malinaw na ang laban ay nasa korte. Sa pagitan ng batas na ipinapatupad ng Kongreso ng petisyon ni Attorney Makalintal ng obligasyon ng COMELEC, nakasalalay ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating lokal na pamahalaan. Ano sa tingin nyo? Dapat bang ituloy ang eleksyon sa Disyembre 2025 o sapat na ang 2026? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Ang halalan ay hindi lang tungkol sa pitsa o proseso, ito ay tungkol sa ating karapatan na pumili at ating obligasyon na magbantay sa demokrasya. Kapag paulit-ulit na ipinagpapaliban ang eleksyon, parang sinasabi na pwedeng ipagpaliban din ang boses ng mamamayan. Ngunit tandaan natin, walang batas, walang kongreso, at walang sinumang leader ang dapat mas mataas kaysa boses ng tao. Kung hindi tayo makakapagboto sa tamang panahon, nawawala ang essence ng accountability. Ang COMELEC ay hindi hawak ang desisyon, pero nasa kamay ng taong bayan ang tunay na pressure para bantayan kung tama ba ang takbo ng ating halalan. At para sa balanse, ang Korte Suprema at ang magiging ruling nito ay magsisilbing gabay kung hanggang saan ang kapangyarihan ng Kongreso at kung gaano kalakas ang proteksyon ng ating konstitusyon sa karapatan ng tao. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi lang kung Disyembre 2025 o Nobyembre 2026 ang halalan. Ang tanong ay, handa ba tayong ipaglaban ang ating karapatan na bumoto at ipakita na sa isang tunay na demokrasya, ang huling salita ay laging nasa mamamayan? Ngayon na nagpahayag na ang COMELEC na tuloy ang BSKA sa 2026, habang wala pang desisyon ang petisyon ni Makalintal, ang Korte Suprema, hati ang pananaw ng publiko.
lalo na sa mga umaasang matuloy ito ngayong Disyembre 1, 2025. Ang hamon na lang sa Korte Suprema, makapagbigay ba kaya sila ng desisyon bago pa man ang Oktubre? Kung may merito ba ang petisyon ni Attorney Makalintal o wala? May aasahan pa kayang TRO? Ipahayag ang inyong sagot sa comments at huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga isyong pambansa. At ito ang EDOX-DC, ang inyong gabay tungo sa malinaw na pag-unawa sa ating demokrasya. Kita-kits sa susunod na episode.